Mula sa probinsya si Maria at talagang hirap sa kanila pag pera na ang usapan. 3 silang magkakapatid. Isang elementary at high school ang 2 niya pang kapatid. At sila na lamang ng nanay niyang mag-isang bumubuhay sa kanila. Kaya naman, naglakas ng loob si Maria na pumunta sa Manila para maghanap ng trabaho. Maria point of view. Aba, ano naman ang maiaambag mo sa trabaho? Anang istriktang babae sa harapan ni Maria habang iniisa-isa ang mga papel niya. High school graduate ka lang. Sa tingin mo ba, may mapapasukan kang trabaho liban sa akin? Wala po, kaya nga sa inyo ko nagtatanong, mami. Mahinahon na sagot ko sa babae. Pwede ka ng kasambahay dahil hindi ka naman college level. Tinataka nito ang papel ni Maria. Nasa labas na ang sasakyan nyo. Sila ang maghahatid sa inyo sa bahay na pagtatrabahuhan ninyo. Dagdag pa niya, kaya hinata ko na ang mga bagahe ko palabas kung saan naroon ang van na sasakyan ko. May mga kababaihan na din doon. Tingin ko iba-iba ang babagsakan namin base sa mapa na dala ko. Ayon sa kontrata na pinirmahan ko ay isang spoiled brat na batang lalaki ang aking haalagaan. Mukhang magiging madali din naman dahil marunong naman ako magpaamo ng bata. Around Manila lang naman ang location ng papasukan ko. Kaya sandali ko lang na narating yun hanggang sa ibaba na ako doon. Malaking gate ang aking nabungaran. Kakatok na sana ako, kaya lang ay kusang bumukas yun at lumabas ang kotse kaya ako'y napaatras. Nasilayan ko ang gwapong mukha ng lalaki, pero hindi ko na siya inalintana matapos kong makadinig ng malakas na iyak mula sa loob. Rans, hindi ka nga pwedeng sumama sa daddy mo. May trabaho siya. Dinig kong anang matanda. Pero mukhang hindi naman ito nakikinig. Nagulat ako nang biglang tumakbo yung bata. Rans, bumalik ka! Binitiwan ko ang bag na dala ko tsaka ako nagtatatakbo para habulin siya. Hindi naman sa pagmamayabang pero runner ako sa amin lalo na kapag tapunan ng basura at pagpag. Yung tirang pagkain mula sa fast food. Papagpagin lang namin yun tapos sa ipapainit. Pwede nang pagtiyagaan. Malayo ang naging takbuhan namin ng bata. Pero mukhang napagod na din siya, kaya naglumpasay siya sa daan. Tara na, balik ka na sa inyo. Maamong saad ko nang samaan niya lang ako ng tingin. Why would I? Go out, hindi kita kailangan. Nag-aalala na ang yaya mo sa'yo, balik na tayo. Walang may care sa akin kaya nga si daddy lang ang hinahanap ko. Alam kong siya lang ang may gusto sa akin. Hindi yan totoo. Tara na sa loob, inaantay ka na nilang bumalik. Saad ko, tsaka ako inalok ang kamay ko sa kanya. Nagdadalawang isip pa siya kung tatanggapin niya yun hanggang sa hawakan niya iyon. Iginiya ko siya pabalik sa bahay. Nandoon ang matanda na sa wakas, nakahinga din ng maluwag. Salamat naman at naibalik mo ang batang yan. Sino ka ba? Maria po ang pangalan ko. Mag-a-apply po ako dito sa inyo. Inabot ko ang resume ko sa kanya na may tatak na ng agency na pinanggalingan ko kanina. Ikaw na pala yun. Bagot na Anya. Tumingin siya sa isa pang kasambahay na nandoon. Ipasok mo muna si Sir Rans. Anya kaya iginiya nung isang babae yung bata na lilinga-linga sa akin. Ikaw na ang ikawalo na sumubok umunawa sa batang yun. Sana'y mapagtagumpayan mo. Sana po. Marahang sagot ko. 15,000 ang sahod mo. Sagot na ni Sir ang lahat ng mga papeles mo. Wala kang ibang gagawin kundi alagaan at bantayan ng batang yon. Pwede ko po bang malaman kung nasaan ang nanay niya? Ang mami niya? Sa pool pa lamang nang ipanganak siya'y naging kabayaran na ang buhay ng kanyang ina para siya'y maisilang. Namatay sa panganganak ang nanay niya? Pagkaklaro ko, naikinatango ng matanda. Sinubukang piliin ni Sir Paco ang asawa niya, pero ito mismo ang tumutol. May sakit sa puso si Ma'am Eva. At alam niyang hindi na siya magtatagal, kaya naman mas pinili nito ang anak na si Rans. Tumango ako at kahit papaano, naiintindihan ko naman yun. Pinatuloy nila ako sa kwarto na sapat na para matulugan. May ayos naman yun kahit papaano, pero halata na pang kasambahay lang. Masungit ang batang si Rans. Madami siyang gusto na madalas niyang ipilit kahit hindi pwede. May mga bagay naman na maaari mo siyang pakiusapan basta nandyan ang daddy niya. Tumango lang ako sa mga bili niya. Isa-isa kong inayos ang damit ko. Napalinga ako sa pinto
at nandun si Ran sa gilid nakasilip sa akin. Bakit? Anong problema mo? May kailangan ka ba? Maamong tanong ko sa kanya. Tinignan niya lang ako tsaka nagtatatakbo pa alis. Matapos kong ayusin ang mga gamit ko, sinuot ko na ang uniforme na binigay ni Manang Esther para sa akin. 8:00 ang pasok niya, kaya madaliin mo na siyang gumayak. Ani Manang Esther sa akin matapos kong magluto ng almusal para kay Sir Rance, Lunes ng umaga. Hindi umuwi ang daddy niya, kaya hindi ko alam kung mapipintahan ko ba ang batang ito, gayong kahapon pa siya wala sa mood. Umakyat ako sa kwarto ni Rance at naabutan ko siyang nakabalot siya ng kumot. Sir Rance, sir, marahang tawag ko sa kanya. Go away, I hate you all. Malakas na sigaw niya, tsaka nagpapapadyak. Gayunpaman, nilapitan ko pa din siya. Rance, tara na, hindi ka pwedeng malipasan ng gutom. May school ka din eh. Hindi ako mahal ni daddy, palagi na lang siyang wala. Umiiyak na sigaw niya. Nandito naman si Yaya Maria, hindi kita iiwan. Anong magagawa mo? Hindi kita kaano-ano. Sigaw niya. Sa halip na magalit, mas lalo akong naawa sa kanya. Si daddy ang kailangan ko't wala ng iba. Pupuntahan natin si daddy after school. Saad ko. Nagbukas siya ng kumot at kaagad na bumangon. Tumingin sa akin ng luhaan niyang mga mata. Totoo? Gagawin mo yun para sa akin? Pero bawal sa office ang bata. Paano ko makakapasok doon? Wala ka bang tiwala sa akin? Nakangiting saad ko't inaasahan ko ang positibo niyang sagot, pero umiling siya. Wala po. Sabay sabi niya na ikinangiwi ko. Hindi nga po kayo kilala ng daddy ko eh. Kakamot-kamot na anya sa ulo, kaya napalabi naman ako. Basta akong bahala, maniwala ka sa akin. Saad ko. Tumayo ako, tsaka ako siya niyaya sa baba. Sabi niyo po yan ah. Nakangiting anya. Napahinto ako sa paghakbang dahil sa po na sinabi niya. At kung siswertihin, ito ang unang beses na sinabi niya iyon at sa akin pa. Bakit po? Anya na naman, kaya ngumiti ako tsaka umiling. Wala, masaya lang ako kasi masaya ka. Halos lahat din ng mga tao doon ay nakatingin sa amin habang pababa kami. Iba kasi ang aura ng alaga ko habang pababa ito. At ito pa lamang ang unang beses na nakita nila na napakasigla ng bata. Nakangiti ako habang hinahainan ko siya ng pagkain. Damihan mo para pagpasok mo may maganda kang score na ipapakita sa daddy mo mamaya. Nakangiting saad ko, kahit ang totoo, hindi ko talaga alam kung paano ako lalapit mamaya kay Sir Niel. Naligo na din si Rance. Nag-aantay na lamang ako sa baba nang lapitan ako ni Manang Esther. Sabihin mo nga, ano bang ginawa mo sa batang yun at ganun ka-hyper ngayon? Siko sa akin ni Manang. Susubukan ko pong kausapin si Mang Oscar kung papayag siyang ihatid kami sa opisina ni Sir Paco. Ano ka bang bata ka? Biglang sigaw niya sa akin. Hindi kayo basta makakapasok doon. Ihahatid ka nga niya pero hindi ka papapasukin doon ng gwardya. Alam niyo naman na business place ni Sir yun tapos pupunta pa kayo. Manang, gusto lang siyang makita ni Sir Rance. Pag nakailang minuto na kami, aalis na kami. Katwiran ko pero umiling lang si Manang. Hindi na din siya nagsalita dahil nakita na namin si Sir Rance. Tara na po. Natural na ani Rance sa akin. Nanlaki din ang mata ni Manang at alam kong tungkol doon ang kanyang ikinagulat. Ngumiti lang ako tsaka kami naglakad ni Rance papunta sa kotse. Pinagbukas ko siya ng pinto at sumakay naman siya kaagad. Pagkahatid ko sa kanya sa eskwelahan, ay doon na ako binagabag ng sarili ko. Katakot-takot na galit ang aabutin ko. Yun ang inaasahan ko pero pangako ko ito kay Sir Rance kaya hindi ko siya pwedeng biguin. Sa bagay, hindi naman siguro aabot sa punto na ipatatanggal na ako ni Sir, hindi ba? Kausap ko sa sarili ko habang nakangiwi. Kahit anong libang ang gawin ko sa sarili ko, hindi ko talaga maialis ang takot sa akin, lalo na kay Sir Paco. Nang sumapit ang 3:00 ng hapon, niyaya ko na si Mang Oscar. Habang palapit kami ng palapit sa eskwelahan, palakas naman ng palakas ang kabog ng puso ko. Mang Oscar, sa tingin niyo po ba, pwede po tayong pumunta sa opisina ni Sir? Anong gagawin mo dun? Bala ko pong ipasyal si Rance. Ipasyal ba ka mo? Hindi pa ako tapos, pinutol niya na ako.
Sa tingin mo ba pasyalan ng kumpanya ni Sir? Mang Oscar, maawa na po kayo. Kung makapagsabi ka naman ng makaawa, akala mo talaga eh. Hindi lang natin pwedeng ipilit at yak nakagagalitan kayo ni Sir kapag ipinilit nyo pa. Anya sa akin kaya napalabi ako. Basta, hindi ko naman kayo idadamay. Para sa bata lang kaya sana pumayag na kayo Mang Oscar. Prombi ka talaga. Siya bahala ka. Ang maipilit mo. Hindi na siya nakatanggi pa nang pumasok na si Ran sa loob ng kotse. Pupunta na tayo kay Daddy, hindi po ba? Masayang bungad niya sa akin kaya may pagkasabik sa aking tumango. Nilabas ko ang damit na dinala ko para sa kanya. Magpalit ka muna para naman na fresh ka kapag humarap ka kay Daddy mo. Saad ko habang nasa kotse kami. Napailing si Mang Oscar sa akin nang bihisan ko si Rans. Kinakabahan ako habang papunta kami sa kumpanya. Ako na ang mauunang bumaba para makapagpaalam ako sa gwardya. Tumango ulit si Rans. Naglakad ako papasok. Hinarang ako ng gwardya. Saan ang punta mo? Sinong kailangan mo? Si Sir Paco po. Walang Paco dito. Baka sa mga hardware yung sinasabi mo. Striktong sita niya sa akin. Si Sir Niel po. Huwag mo kaming lukuhin. Paco hinahanap mo tapos ngayon, Niel na dahil yun ang English. Masungit na anang gwardya sa akin. Sino may sabi sa'yo na awayin mo ang tita ko? Nakasimangot si Rans nang lumapit sa amin. Hindi mo ba ako nakikilala? Rans? Napalinga kami sa likod namin kung saan nandoon ang bulky ng lalaki. Daddy! Malakas na saad ni Rans tsaka yumakap dito. I miss you so much. Anong ginagawa niyo dito? Tumingin siya sa akin. Naipit ko ang aking labi dahil naunahan ako ng hiya. Sino ka naman? Masama ang tingin na ibinato niya sa akin. Tita daw po ni Sir Rans. Anang gwardya. Makahulugan siyang tumingin sa akin habang nakakunot ang noo. Tara sa loob. Anya sa akin. Nilagpasan niya si Rans kaya iginiya ko si Rans papasok. Tahimik ang lahat. Nakatingin sa akin ang mga tao na nandoon hanggang sa makasakay kami sa elevator. Kahit ang alaga ko'y napakatahimik. Bumukas ang elevator at naglakad na naman kami. Sa huling pinto ay alam ko nang kay Sir Paco yun. Hindi siya umimik. Anong ginagawa niyo dito? Lalo ka na. Masama siyang tumingin sa akin. Sir, gusto po sana kayo makausap at makita ng anak niyo. Talaga? Sarcastic kong anya. Tinignan niya si Rans. Stay here, son. Tumingin siya sa akin. Follow me. Hindi naman talaga ako kagusto-gusto, pero masama ang tumitibo sa aking isipan. May pintuan siyang binuksan. Pumasok kami. Nagulat ako nang hawakan niyang bigla ang aking braso. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nanggigigil na anya sa akin. Napakurap ako. Namimiss? Are you nuts? Tandaan mo, katulong ka lang at wala kang karapatang pasukin ang buhay ko at ng anak ko. Kaya don't act like you care. Pinapasahod lang kita. Singhal niya sa akin. Sir, miss na daw po kayo kasi ni Sir Rans. Nung hindi po kayo umuwi, alalang-alala siya. Wala akong pakialam. Wala kang alam sa kung anong nangyari, kung bakit ako ganito. Ngayon umuwi na kayo. Ayokong makita ang mukha ng batang yan. Padarag niyang binitiwan ng aking braso. Ako ang bubuksan niya na ang pinto nang tawagin ko siya. Pakiusap po, uuwi na kami. Pero sana kahit hindi totoo, ipakita niyong masaya kayo na makita siya. Lalabas na po ako. Nakangiti akong lumapit kay Rans at alam kong nakatingin sa amin si Sir Paco. Sa labas muna ako. Si Daddy na munang bahala sa'yo. Paalam ko sa kanya. Malungkot siyang tumango. Hindi ko alam kung tama ko ba siyang iwan. Sumandal ako sa pader na nasa labas at matyagang nag-antay kay Rans. Nadinig kong bumukas ang pinto. Pagharap ko, luhaan ang mata niya. Napuno ako ng pag-aalala dahil baka may ginawa o sinabi si Sir sa kanya na ikinasama ng loob niya. Nagulat ako nang yumakap sa bewang ko si Rans. Bakit? Anong problema? Nag-aalalang saad ko pero umiling siya. Sabihin mo sa akin. Wika ko pa pero umiling na naman siya. Umuwi na po tayo. Anya. Tingin ko'y may nasabi siya kay Rans. Talagang napakasama niyang ama. Bumalik kami ni Rans at bala ko na nga sanang mag-commute. Pero nagulat ako na nandoon pa si Mang Oscar.
Kahit pinaalis ko na siya kanina para hindi na siya madamay. Bakit ho nandito pa kayo? Pinabalik ako ni Sir. Pinagalitan ho kayo? Hindi, wala daw maghahatid sa inyo kaya pinabalik niya ako. Kahit na ganoon ang sinabi ni Mang Oscar, nag-aalala pa din ako. Tsak nakagagalitan siya ni Sir Paco. Naging tahimik si Ran sa kotse. Pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat. Tama ang mga sinabi ni Sir. Sana hindi ko na lamang pinakailamanan ng status nilang mag-ama. Hinatid ko si Rans sa loob ng kanyang kwarto. Mag-half-bath ka na, igagaya ko ang damit mo. Saad ko. Tumayo ako takmang pupunta na sa closet nang maramdaman ko na naman ang mahigpit na yakap niya mula sa aking likod. Bakit? Nag-aalalang tanong ko. Yaya Iya, si Daddy. Malakas na palahaw niya. Si Daddy po, sinabi niya na mahal niya daw ako. Malakas na iyak niya. Ha? Kamuntikan ng malaglag ang pangako. Kulang na lang imurahin ko si Sir kanina. Tapos ay maayos naman pala sila. Oh, gano'n naman pala ang sinabi niya, bakit umiiyak ka pa? Humarap ako sa kanya at lumuhod para magka-level ang taas namin. Dahil iyon ang unang beses na sinabihan niya ako noon, kahit kailan na hindi. Ayaw niya po sa akin dahil namatay ang mami dahil sa akin, kaya sobra po akong natouch. Feeling ko po dahil sa inyo, kaya niya ako sinabihan ng ganun. Hindi dahil sa akin, kundi dahil yun sa'yo. Anak ka niya kaya mahal ka niya. Nasasabi niya lang ang mga bagay-bagay na hindi dapat dahil may problema siya. O baka dahil hanggang ngayon, hindi pa siya okay sa mami mo. Pero labas na po ako doon. Hindi ko naman po kasalanan kung nabuo ako, diba? Hindi ko po ginusto na mag-exist sa mundo, pero hindi ako nagsisisi na siya ang daddy ko because I love him so much. Magiging okay din kayo, pangako. Saad ko, tsaka ginulo ang buhok niya. Tutulungan niyo po ako? Promise po? Promise. Go and take a bath na. Utos ko sa kanya. Sa totoo lang kahit 2 buwan pa lang akong naninilbihan sa bahay na ito. Napalapit na ako kay Rans. Maayos siyang bata at mabait. Sadyang hindi lang siya nasanay na may bumabakod sa kanya. Dahil nga wala siyang nanay mula nang maliit siya. Hindi na naman umuwi sa Sir Paco at hindi ko naiintindihan ang bagay na iyon. Yaya Iya, gusto kitang makatabi kahit ngayon lang po. Malambing na aniran sa akin. Bakit naman? Nakakatulog ka naman nang wala ako, hindi ba? Bakit pa? Namimiss ko po ang daddy. Alam ko pong hindi niyo mapupunan yun, pero gusto ko pong may kayakap sa gabi. Please po. Hindi ko maubos ang awa ko para sa batang to. Uhaw na uhaw siya sa atensyon ng pagmamahal. Naaalala ko tuloy ang kapatid kong bunso. O sige, dito matutulog si Yaya Iya. Nag-half-bath ako at nagpalit ng pantulog. Nakahiga na kami noon. Mahigpit na nakayakap sa akin si Rans habang tinatapik ko ang puwitan niya at kinakantahan siya ng marahan. Ipinikit ko ang mata ko nang maramdaman kong patulog na siya. Maya-maya, nakadinig ako ng yabag. Patay na ang ilaw at tanging ang lamp na lang sa maliit na mesa ang bukas. Bahagya akong binuksan ng mata ko at halos mapasinghap ako nang makita ko sa malapitan ang gwapong mukha ni Sir Paco. Matangos ang ilong niya at napakaganda ng kanyang labi. I'm sorry. I'm sorry for everything, son. Pero kahit ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. I can't handle those pain na hanggang ngayon. Nandito pa din sa puso ko. Emosyonal na anya habang hinahaplos ang ulunan ng anak. Humalik pa ito sa noo ni Rans. Dumilat lang ako nang madinig ko nang lumabas siya. Matagal bago ako tumayo. Tulog na si Rans noon at pasado 11:00 na din ng gabi. Pumunta ako sa sala para hanapin siya pero wala doon si Sir Paco. Umaasa akong matatagpuan ko siya sa minibar ng bahay niya. Pero wala rin siya doon. Naglakad pa ako at doon ko siya natanaw sa pool. Nakaupo siya doon habang nakatingin sa kalangitan. Naisip kong timplahan siya ng kape. Naglakad ako papalabas. Bala ko din kasing mag-sorry sa kanya. Sir? Saad ko sa kanya. Napalinga siya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Anya, kaya inalok ko ang kape sa kanya. Nilapag ko yun sa tabi niya. Gusto ko lang po sanang humingi ng sorry. Maupo ka. Inipit ko ang aking labi nang maupo ako sa tabi niya. Sabihin mo sa akin ang mga rason mo.
kung bakit mo yun nagawa. If I'm not mistaken, nasa 2 buwan ka pa lang dito. Hindi ko po alam ang backstory niyo ni Sir Rance. Nung unang araw po na nakita ko siya, alam ko nang kulang siya sa pagmamahal at atensyon. Sorry po, hindi ko sadya na ma-offend kayo. Okay lang, totoo naman lahat ng sinasabi mo. At hindi ko na alam kung paano ko pupunan ng pagkukulang na iyon. Gayong heto ko. Kahit ako, kino-question ko ang sarili ko. Sir, hindi pa po huli ang lahat. Sigurado ko, mahal na mahal kayo ni Sir Rance. Kayo ang idol niya. Hindi ko alam kung bakit umusbong sa akin ang sakit na to. Kung bakit siyang sinisisi ko sa pagkamatay ng asawa ko. Alam kong selfish decision yun pero kahit ako, hindi ko na alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Mahalin niyo po siya. Mahalin niyo po si Rance. Sa maikling panahon, napamahal na po sa akin si Rance. At kahit ako napapatanong din. Sabi nila bastos na bata at may pagka-spoiled si Sir Rance pero mali. Hindi siya ganun. Mabait na bata si Rance. At naghihintay lang ng taong iintindi sa kanya. Ngumiti si Sir. Sa totoo lang ay napaisip ako sa mga sinabi mo. Kinausap ko siya kahapon. Tinanong ko siya kung bakit kanya sinama sa opisina ko. Inis na inis ako kahapon. Sabi niya dahil daw pinangako mo yun. Kaya niya daw tiisin na wag akong makita dahil alam naman daw niya na yun ang gusto ko. Pero dahil daw sa promise mo naniwala siya. Nagkaroon siya ng pag-asa na kalimutan ang pagsunod sa akin at gawin kung anong ikakasaya niya at yun ang makita ko. Sir Paco, kailangan po kayo ni Sir Rance. Bakit hindi niyo po subukang buksan ang puso niyo sa iba? Para magkaroon kayo ng rason para magmahal muli. Para magkaroon ng space si Rance dyan sa puso niyo. Tinignan niya ako. Susuklian ko sana iyon nang magputukan ng mga fireworks sa kung saan. Pagbalik ko ng mata ko, nakatitig pa din sa akin si Sir Paco. May dumi po ba sa mukha ko? Nahihiyang tanong ko nang umiling siya, tsaka siyang umiti. May kakaiba lang akong nakita. Anya, tsaka tipid nang umiti. Tumayo siya. Matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Anya tsaka nakangiting naglakad, papasok pabalik sa bahay. Kinaumagahan ay maaga kong pinuntahan si Rance. Nakakahiya naman kasi kung doon talaga ako matutulog. Nagulat ako nang nagtitiklop siya ng pinaghigaan niya. Bibi, bakit mo ginagawa yan? Ako na dyan. Saad ko tsaka ako pinagpatuloy ang ginagawa niya. Nakangiti siya habang pinapanood niya ako. Gusto ko lang pong bawasan ang trabaho niyo. Alam mo naman po, madami ka pong ginagawa tita. Anong sabi mo? Tita po. Nagbaba siya ng tingin, tsaka naglaro ng kanyang daliri. Tita? Bakit tita? Yaya dapat. Nakakahiya, hindi mo naman ako kadugo. Yun nga po yung eksaktong dahilan, kaya gusto ko kayong maging tita. Hindi ko kayo kadugo pero yung effort niyo sa akin ay sobra-sobra. Parang maiiyak na Anya, kaya pinilit ko siyang pasiglahin. Siyempre may sahod ako. Hindi po, sa lahat po dito, kayo lang nagkaroon ng pakailam sa akin. Kayo lang ang nagpahalaga sa akin ng buo, nagmahal sa akin ng walang panunumbat. Parang hinipo ang puso ko at talagang nagiging emosyonal ako. Lumuhod ako para malevelan si Rance. Huwag mong isipin yan, mahal ka nila. Mahal ka ng mga tao dito kaya huwag ka nang malungkot, okay? Saad ko, tsaka ginulo ang ulunan niya. Tara na sa baba at ipaghahanda na kita ng makakain. Naglakad kami papunta sa kusina. Inasahan ko nang mag-isa na naman siyang kakain. Pero nagulat ako nang makita ko si Sir Paco doon at nag-aasikaso ng almusal. Daddy! Sabik na ani Rance, tsaka nagtatakbo palapit sa kanyang daddy. Yumakap si Rance dito. Good morning po. Good morning anak. Ani Sir Paco. Nagluto ako ng breakfast. Ipagtitimpla ko na lamang po kayo ng kape. Saad ko na ikinatango naman niya. Kahit papaano, ikinatutuwa ko na din ito dahil kahit paano, may progress ang koneksyon nilang mag-ama. Pagtapos nilang magsabay kumain, iginayak ko na din si Rance. Tita Iya, ang saya ko po ngayon. Pakiramdam ko po, minamahal na ako ni Daddy nang dahil sa inyo. Masayang Anya habang siya'y aking binibihisan. Hindi, mahal ka naman ni Daddy mo. Sadyang busy lang siya sa work. Basta po masaya po ako. Bumaba na din kami dahil mag-aalas 8 na. Palabas na sana kami nang napalinga ako sa pinto kung saan naroon si Sir Paco.
Itinuro ko ang collar ng suit na suot niya na nakaipit sa necktie na suot niya din. Hindi po nakaayos. Makahulugan siyang tumingin, wari nagtatanong kaya tinuro ko ang leeg niya. Can you please? Anya, bigla akong kinabahan. Kakamot-kamot ako sa batok habang nahihiyang lumapit sa kanya. Ipit ko ang aking labi nang ayusin ko ang collar sa leeg niya. Napakalapit ng mukha ko sa kanya at talagang nakakaramdam ako ng pagkailang dahil sa titig na ginagawa niya sa akin. Naipit ko ang aking labi. Naiilang ka? Halos pabulong na Anya. Hindi ko siya masagot kaya umiling na lang ako. Then look at me. Pangahamon niya. Napatanga ako at kusang tumingin sa mukha niya. Nagsisi ako. Sana pala hindi ko na lang ginawa. Napatulala ako nang makita ko ng malapitan ang brownish niyang mga mata. Baka malate si Rans. Pagpapaalala niya sa akin kaya natataranta akong tumango. Kaagad akong tumalima kahit nadidinig ko ang kanyang pagbungisngis. Pakiramdam ko'y pulang-pula ang pisngi ko dahil sa kalukuhan ni Sir Paco. Gwapo po ba ako? Biglang tanong ni Rans habang nasa biyahe kami. Oo naman, gwapo ka. Saad ko tsaka ako ginulo ang buhok niya. Di gwapo din po yung daddy ko kasi sa kanya ako nagmana eh. Pagmamalaki niya, naikinangiwi ko. Nadinig ko din ang tawa ni Mang Oscar kaya tinignan ko siya habang nakalabi. Nakita niya yata yung kanina. Mang Oscar? Gusto ka lang inisin ni Sir Niel kaya ganon. Ani Mang Oscar. Itinuon ko na lamang sa dinaraanan ng mata dahil naiinis ako. Hindi ko naman gusto lahat ng mga nangyari na iyon kanina. Kilala mo ba si Ilona? Ani Mang Oscar habang pauwi kami. Tumingin lang ako sa front mirror at hindi kumibo dahil alam niya naman na hindi ko kilala ang Ilona na yun. Long distance MU ni Sir yun. Hindi naman daw sila sabi ni Sir pero patay na patay kay Sir yun. Tapos po, kapag nalaman niyang kaklose mo na si Sir Rans, magwawala yun. Bakit kailangan niyang magwala wala naman akong ginagawa? Natatawang saad ko. Nadinig ko na lamang na sumipol si Mang Oscar. Pagdating ko sa bahay, inasikaso ko na lang ang mga gamit ni Rans tapos ay tumulong na din ako sa pagdidilig ng halaman. Magandang umaga. Napalinga ako kay Peter, isa sa mga driver ni Sir. Magandang umaga din sa'yo. Saad ko tsaka ako nagpatuloy sa aking ginagawa. Kamusta ka? Hindi ka ba nahihirapan dito? Anya kaya umiling ako. Medyo pasaway din kasi si Sir Rans madalas kaya sana matagalan mo siya. Mabait ang batang yun. Siguro pili lang talaga ang mga kinuklose niya. Hindi din. Peter, sabay kaming napalinga doon. Nandoon si Sir Paco. May problema ka ba sa anak ko? Wala sir, kinukumbinsi ko lang po si Maria na sana mag-stay siya dito. Hindi ganun ang pagkakaintindi ko. Linisin mo na mga kotse na pinapalinis ko sa'yo. Hindi ako kumibo, hinayaan ko lang na umalis si Peter. Pasensya na po kayo sir kung napag-usapan namin si Sir Rans. Hindi naman totoo yung sinasabi niya, di ba? Hindi ka nahihirapan sa anak ko. Hindi po, kinatutuwa ko po yung mabilisang pagbabago niya sir. Just good to know. Salamat. Ngumiti siya ng pigil. Ano po palang kailangan niyo? May naiwan lang akong important papers. Mamaya dalhin mo sa office si Rans. Dadalhin ko siya sa mall. Ani sir kaya tumango ako. Mabilis kong tinapos ang lahat ng gawain ko sa bahay para naman makapaghanda na din ako. Nagdadalawang isip ako kung isasama nga ba ako ni sir o may iwan na lang ako sa kotse mamaya. Ayoko din namang maging center of attraction ng mga taong madadaanan namin sa mall. Yung center of attraction na sinasabi ko ay negative. Maputi ako at masasabi kong maganda. Pero hindi naman ako bagay na sumabay sa mag-ama na yun, lalo na sa paglalakad sa ganoong lugar. Si Peter muna ang sasama sa'yo. May pinapalakad sa akin si Ising. Ani Mang Oscar sa akin, kaagad ko namang naintindihan. Si Peter na nga ang naging kasama ko sa eskwelahan. Bilisan mo, sabi ng daddy mo dadalaw ka daw sa opisina niya. Kinikilig na saad ko. Sadyang masaya lang ako dahil nagiging maayos na silang mag-ama. Talaga po? Malaki ang pagkakangiti na ani Rans, kaya sabi ka kong tumango. Oo, magmumall daw kayo. Masiglang humakbang si Rans papunta sa kotse. Nasa labas na si Peter ng kotse. Nang igiya ko papasok si Rans sa loob. Tara na,
Saad ko. Dito ka na maupo. Alok niya sa pintuan na binukas niya sa harapan. Mas sumigpit ang pagkakahawak sa kamay ko ni Rans. Nawari ayaw niya akong pabayaan. Dito ka na maupo para makomportable dyan si Sir Rans. Nakangiting alok sa akin ni Peter. Mas magiging komportable ako kung katabi ko siya dito. Depensa naman ni Rans na ikinangiwi ko. Dito ka na, wag ka na po dyan. Nagpapakyut na niya sa akin. Peter, dito na lang ako. Dito naman talaga ako nauupo kapag si Mang Oscar ang driver namin. Walang nagawa si Peter kundi pagbigyan ang aking mga sinabi. Bagsak ang mga balikat niya nang bumalik sa loob ng kotse. Bakit po hindi si Mang Oscar ang driver natin ngayon? Usisa sa akin ni Rans habang hindi binibitiwan ang kamay ko. May importanteng iniutos si Manang Ising. Next time po, sabihin niyong wag na siyang magpapautos. Mas gusto ko siyang driver. Ayoko na si Peter. Kunot ang noo na ni Rans. Ano ka ba? Wag kang ganyan. Masama yan. Matanda sa iyo si Peter. Kaya dapat ay ginagalang mo siya. Pero inaagaw ka niya. Madiinaan ni Rans na ikinatuwa ko. Hindi niya ako maaagaw sa'yo. Ngumuso siya habang si Peter naman, nadinig ko ang kinikiliting tawa. Tumawa ka pa, ipapadala kita sa ibang trabaho, sige ka. Pananakot ni Rans, napailing ako. Naka 2 points na si Peter ngayong maghapon. Kanina kinagalitan siya ni Sir Paco, ngayon naman kaaway niya ang alaga kong si Rans. Pagdating namin sa kumpanya, ipinagbukas kami ni Peter ng pinto. Dito ka lang. Kami lang ang papasok. Masungit na ni Rans. Minsan nami-misinterpret lang natin ang aksyon ng iba. Malay mo, may care lang talaga si Kuya Peter sa akin. Hindi nagbibigay ng care ang isang tao dahil lang sa kusa. Nagbibigay sila ng care kasi may intention sila dito. Tulad mo, you care for me dahil mahal mo ko, di ba? Matamis siyang ngumiti. Napaka-moody ng batang to pero napaka-cute din naman. Siya na ang kusang nagtulak ng pinto nang makarating kami sa opisina ng kanyang daddy. Daddy! Malakas na sigaw niya nang makapasok dahilan para makuha niya ang buong atensyon ng kanyang ama. Nailang ako dahil sa halip na kay Rans mapunta ang kanyang paningin ay napako iyon sa akin at puno ng kislap. Wala namang bago sa akin. Nag-ayos lang ako ng kaunti tsaka nagbihis ng medyo maayos. Naalis lamang ang titig niya nang yakapin siya ni Rans. Sir, sa labas na lang po ako maghihintay. No, pumasok ka. Dad, I have a favor please. Napangiwi ako. Alam ko na kung anong kasunod nun. Dad, kung pwede po, wag niyo na lang utusan si Kuya Peter para ihatid kami usunduin. Bakit naman? Ani Sir Paco. My God, Dad, gusto niyang itabi si Tita Iya sa harap tapos ako sa likod lang. Nagtatampuwaring Anya. Nanlaki ang mata ko. Mali nga yun. Ikaw lang dapat ang katabi ni Maria, kaya lang. Tita, saan mo naman napulot ang tita na yan? Sa dinami-dami ng naging tagapag-alaga mo. Meron pang ang 40s, hindi mo naman tinitita. Ani sir, kaya nahiya ko. Dahil naramdaman ko po, pinaramdam niya sa akin na dapat ko siyang tawaging tita. Tsaka po sa dinami-rami ng mga tao sa bahay, siya lang ang alam kong may care sa akin, daddy. So, hindi na pala yaya? Tumango naman si Rans. Aba ayos, basta ka na lang kumukuha ng tita mo. Hindi mo man lang siya tanungin kung okay lang ba sa kanya. Actually po, pinipigil ko dahil ayokong may masabi sa akin ng mga katrabaho ko. Oh, di magpatawag din silang lola. Bagaman sarkastiko, napatawa ko ng palihim. O siya tara na't baka gabihin tayo. Anya kaya tumango ako. Naunang maglakad ang mag-ama palabas na sinundan ko naman. Sumakay kami sa elevator. Gusto niyong kumain sa labas? Maya-maya ay tanong na naman ni Sir Paco. Yes, Dad. Nahiya ako kaya hindi ako sumagot. Sino ba naman ako hindi ba para mag-demand? Ikaw, ayaw mo? Ani Sir Paco nang humarap sa akin. Ayaw mo kaming kasabay? Hindi naman po. Kayo po ang bahala kung isasabay niyo po ako. Saktong pagbukas ng elevator, kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. Mauna ka nang umuwi. Ako nang bahala sa dalawa. Pagkasabi noon, pinatay na niya ang linya. Siya ang nauna habang nakahawak sa kamay ko si Rans. Sa parking area kami dumiretso. Nadinig ko pang nag-ingay ang kotse niya
dahil sa pinindot niyang susi sa hawak niya. Sa likod na po ako. Kaagad na wika ni Rans kaya napaawang ang aking labi. Ha? Opo, sa harap na po kayo ni Daddy. Bakit kanina ayaw mo kong paupuin sa… I am Kate Niel, so magkaiba kami. Ani Sir Paco, tsaka binuksan ang pinto ng kotse para sa akin. Sumakay ako sa loob. Nice dress, bagay sa'yo. Salamat po. Wala na po kasi akong ibang damit pang alis, kaya ito na lang po talaga ang isinuot ko. It's fine. Matapos ng pag-uusap namin na iyon, hindi na kami nag-usap. Kung minsan ay nililingon ko si Rans na nagta-thumbs up naman sa akin. Pagdating namin sa isang mall, ay mukhang kilalang kilala din siya ng mga empleyado. Kung minsan, kumakaway si Rans para batiin ang mga sales lady. Huwag kang maging palabati, baka magselos ang tita mo. Ani sir habang may diin sa word na tita. Pumunta kami sa isang malaking shop ng mga damit. Kunin mo ang gusto mo. Anya, hindi ko alam kung sino ang kausap niya. Hindi din ako nag-assume na ako ang kausap niya. Sa halip, sumunod lang ako sa kanila. What are you doing? Sabi ko kunin mo na yung damit na gusto mo. Po? Ako na nga daddy. Pipili ako ng mga damit na pwede kay tita. Pagmamalaki na ani Rans, kaya kinabahan ako. May sofa doon at doon na upo kami ni Sir Paco. Sandaling minuto lang, bumalik na kagad si Rans at pinakita ang damit na nagpalaglag sa aking panga. Ano yan? Kaagad na saad ko. Masyadong kita kasi ang dibdib ng damit na yun at hindi naman ako sanay na nagsusuot ng ganoon. Hindi ko masusuot yan. Kahit pangit lang ako, conservative pa din ako no. Saad ko na ikinatawa ni Sir Paco. Kaya nga ikaw na ang kumuha ng mga damit na gusto mo. Anya kaya tumango ako. Mga simpleng t-shirt at pantalon lang ang aking pinili. Okay na yan. Pwede ka pang kumuha ng iba kung gusto mo. Hindi na po, okay na po ako dito. Actually, sobra na nga po ito eh. Tumango siya tsaka kinuha iyon sa kamay ko at ibinigay sa counter kasabay ng kanyang card. Sinwife lang doon. Let's go. Anya, tsaka ako iginiya palabas. Hindi ko na nga lang pinansin yung mga babaeng nakatingin sa akin. Tita Iya, nag-enjoy ka po ba? Anya sa akin kaya pinigil ko muna siyang humakbang para siya makausap. Naupo ako sa sarili kong paa. Naku, dapat ikaw nag-e-enjoy sa halip na ako no? Kaya nag-enjoy man ako hindi na mahalaga yun dahil ang mas mahalaga ikaw. Okay? Saad ko. Pagtingin ko kay Sir Paco, nakatingin siya sa amin habang nakangiti. Bakit po? Nagtatakang tanong ko. Wala, tara na. It's getting late. Sa isang sikat na resto kami pumunta at mga mamahaling pagkain na hindi ko kilala ang in-order ni Sir Paco. Basta ang alam ko lang ay may karne ng baka doon. Pasado 7 na ng gabi nang makauwi kami sa bahay. Hininto niya ang kotse sa tapat ng bahay. Matapos ay nilingon si Rans na ngayon ay natutulog na. Nakatulog na po kakaintay na makauwi. Saad ko. Naroon nga pala ako sa harap katabi si Sir. Kinuha ko ang mga pinamili ko mula sa likod. Si Peter, may something ba sa inyo? Napatigil ako sa pagkuha sa huling bibit-bitin ko. Sir, wala po. Mali po yung intindi nyo. Ngumiti siya tsaka tumango. Kinuha niya si Rans na ngayon ay tulog na. Iniwanan niya ako nakatulala sa kotse. Nang mapakurap ako, kaagad ko nang kinuha ang mga gamit ko tsaka ako pumasok sa loob. Didiretso na nga sana ako ng saktong paglagpas ko ay siyang pagbaba ni Sir sa hagdan. Thanks for the night, Maria. Anya habang nakangiti, kaya sinuklian ko din yun ng tipid ng ngiti. Ito ang kauna-unahang beses na binanggit niya ang aking pangalan. Ako po ang dapat na magpasalamat. Salamat po sa kabaitan ninyo. Tutuloy na po ako papasok. Hindi ko alam kung bakit may kiliti sa puso ko matapos kong madinig ang mga katagang iyon mula kay Sir Paco. Kakaiba ang kiliting iyon na umabot sa aking puso. Halos hindi ako patulugin. Tita! Tita! Gising na po dyan! Nalimpungatan ako sa tinig na iyon kaya agad akong napabangon. Finally, you're awake! Aniran sa akin. Daddy is not here na po. Late ka nang gumising kaya hindi mo po siya naabutan. Sorry, kulang lang kasi talaga ako sa tulog. It's fine naman po. Tara na po sa labas. Gawan niyo po ako ng breakfast.
Anya sa akin kaya kaagad kong ipinulupot ang buhok ko tsaka hinawakan ni Rans ang kamay ko pababa. Isang hakbang na lang para makababa kami ng hagdan ni Rans. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang babae na maganda. Nakapustura ang muka, naka-heels habang bitbit ang brown paper na tsak na pagkain ng laman. "Ranzi!" Magiliw na bati niya kay Rans. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. "Tara, may dala akong favorite mo." "Hindi ko na po favorite yan, may pagkain ako." Diretsyong saad ni Rans. Napakurap yung babae at tinignan ako mula ulo hanggang paa. "Wala kang gagawin?" Nakataas ang kilay na saad ng babae. "Palapitin mo si Rans sa akin." Anya, kaya tumango ako. "Halika na." "No tita, gusto ko po yung luto mo." Hinila-hila ni Rans ang kamay ko. Tinignan ko yung babae at talagang tumaas ang kanyang kilay. "Tita?" Nauutal na Anya. Nagalangan naman ako kaya agad kong sinabi ang totoo. "Hindi po kami magkaano-ano, nasanay lang po si Rans." Nakita kong sarkastiko siyang umisi. Talaga naman pakapal ng pakapal ang mukha ng mga tao. "Miss Ilona?" Anima ng ising. "Napadalaw po kayo." Ngumiti ng matamis yung babae na tinawag na Ilona. "Wala, I just miss Rancy. Sino to?" Tinuro ako ng babae. "Tagapag-alaga po ni Sir Rans." "Kailangan ba ulit-ulit?" Ani Rans. Hinila niya ako papunta sa kusina. "Huwag niyo pong pansinin yun tita, hindi naman po mahalaga yun. Papansin lang po kay daddy yun." Napatawa ko nang sabihin iyon ni Rans. Sino ba naman ako para ipagtanggol sa may gusto sa daddy niya, hindi ba? Hindi na ako kumibo pa. Sa halip ay inasikaso ko ng squash soup niya. Patapos na ako nang muli na namang pumapil iyong babae. "Hay nako, imbis na magantay ka dyan, ito ang kainin mo. Malilipasan ka ng gutom." Anang babae tsaka isa-isang inilapag ang pagkain sa mesa. "Hindi na nga po ako mahilig sa pagkain sa labas mula nang maging tagapag-alaga ko si Tita Iya." Depensa ni Rans sa babae. Nagsali na ako ng soup para kay Rans na nilagyan ko ng mga makakapal na tinapay sa ibabaw. "Tita Iya, sabayan niyo po akong kumain." Ani Rans sa akin at hindi na pinansin iyong babae. Tumango ako at nagsali ng pagkain sa maliit na mangkok. Papunta na ako noon sa mesa nang bigla akong banggain ni Ilona. Dahilan para maihulog ko yung mangkok dahil sa taglay na init na talagang dumapo sa aking braso. "Tita Iya!" Nag-aalalang saad ni Rans nang hindi pinapansin iyong babae. "Rans, what's happening son?" Narinig ko ang tinig ni Sir Paco tsaka niya ako kaagad na nilapitan. "Dam, anong nangyari?" Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha niya matapos ay nilingon niya si Ilona. "Ikaw ang may gawa." "It was an accident, Niel. Hindi ko sinadya. Nagkabanggaan kami." Giit na ani Ilona. Inalalayan ako ni Sir Patayo. "Let's go. Dadalhin kita sa hospital." "Magpaliwanag ka sa akin mamaya, okay?" Ani Sir kay Ilona. "Sasama ako." Ani Ilona pero kaagad na sinamaan siya ng tingin ni Rans. "After what you did?" Nanggagalaiting saad ng aking alaga. "Stop messing up with Tita Iya." "Ano ba kasing nangyari?" Ani Sir Paco habang drive niya ang kotse. "Dumating po kasi si Tita Ilona, tapos po pinipilit niya akong kainin yung dala niyang pagkain. Pero di ba po ba alam niyo naman na hindi pa ako kumakain ng mga fast food, kaya po sabi ko yung luto na lang po ni Tita Iya ang kakainin ko. Tapos after po mag-prepare ni Tita Iya yung pagkain ko, ayun." Magilo na kwento ni Rans sa nangyari. "Basta daddy, I don't like her po para sa inyo. Ayokong siyang maging tita mami ko someday." Sino palang gusto mo?" "Sus, alam ko naman kung hindi kayo maniniwala kapag binanggit ko, kaya kayo na lang po ang bahala." Nakangusong ani Rans habang tinawanan naman siya ng kanyang ama. "Minor lang ang kaso niya, butit hindi niyo na pinatagal dahil maaari siyang ma-infection kung sakali." Anang doktor. Normal na sinasabi sa hospital kahit hindi ganun kalala ang lagay. Naresitahan ako ng ointment at antibiotics ng doktor. "Sana po hindi niyo na ako dinala dito, sir. Amoxicillin lang din naman ang irereseta." Saad ko habang pabalik kami ng kotse. Naunang sumakay si Rans. Akmang bubuksan ko na ang pinto ng kotse nang mapalinga ako sa pagtawag kay Sir Paco.
Niel! Sabay kaming napalinga doon. Ilona, bakit ka pa sumunod? Gusto ko lang talagang mag-sorry. Can you forgive me? Anya kay Sir Niel. Dapat ay hindi ka sa akin humihingi ng sorry. Pero kasambahay mo siya kaya dapat lang na sa'yo ko humingi ng pasensya. Umikot ang mata ko. Talagang may taglay siyang sama ng ugali at hindi ko yun mapagtatakpan. Kasalanan niya din naman eh. She's attention seeker. Nalaki ang mata ko. Napatanong ako sa aking sarili kung saang banda ko naging attention seeker. Inaagaw niya ang atensyon ni Rance na dapat ay sa akin. Di ko nakasalanan na mapunta sa akin ang atensyon ng alaga ko. In the first place, hindi din naman kita kilala para itrato mo ko ng ganito, miss. Sabat ko sa usapan. Look how petty she is. Alam niyang anytime mapapasa akin ang atensyon ni Rance, kaya siya ganyan magalit sa akin. Wala akong pakailam kung mapunta man sa'yo ang atensyon ni Rance. Ginagawa ko to dahil sumasahod ako. Naiinis na ako, kaya ganoon na lamang ang aking sinabi. Isipin na ni Sir ang gusto niyang isipin. Binuksan ko ang pinto ng kotse tsaka ako sumakay. Tita Iya, malungkot na tawag sa akin ni Rance. Nilingon ko siya at huli na nang makita kong bukas ng kaunti ang bintana kung saan siya nakaupo at natitiyak kong nadinig niya ang aking mga sinabi. Totoo po ba lahat ng sinabi niyo? Ibig sabihin, hindi lahat dahil sa love at care, dahil sumasahod lang po kayo? Puno ng lungkot ang tinig niya at parang dinidikdik ang puso ko ng mga sandaling yun. Hindi ko na mabawi ang mga salitang nabitiwan ko na. Hindi ko na din nasagot ang tanong niyang yun dahil pumasok na si Sir Paco sa loob ng kotse. Nakasimangot siya at salubong ang kilay. Hindi ko alam kung dahil ba sa lukso ng dugo o sadyang iisa lang ang takbo ng kanilang utak ng kanyang anak dahil natitiyak kong nagkakaganyan din siya dahil sa aking sinabi kay Ilona. Hindi na kami nag-usap. Sa halip yung mabilis niyang binuksan ng makina ng kotse at kaagad na din drive yun hanggang sa makarating kami sa bahay. Pabibili ko na lamang kay Peter ang gamot mo. Wala ako sa mood na huminto sa kung saan. Nakasimangot at mabigat pa din ang kanyang tinig. Tumango lang ako samantalang si Rance naman. Kaagad na binuksan ang pinto ng kotse at nagtatatakbo papasok sa loob. Kahit si Sir Paco, hindi na nagpaalam sa akin, basta na lamang bumaba. Napabuntong hininga ako at sumunod na din sa kanila. Araw ng Biyernes noon at hindi ko alam kung bakit hindi na bumalik pa si Sir Paco sa kanyang opisina. Kahit si Rance, hindi na rin nakapasok dahil sa nangyari sa akin. Maghapong hindi lumabas si Rance sa kanyang kwarto. Kaya naman, naisipan kong akyatin siya. Rance? Rance? Tawag ko sa kanya. Rance, si Tita Iya to. Wika ko pero walang sumasagot, kaya naglakas loob na akong pihitin ng doorknob. Inabutan ko siyang nasa sulok ng kwarto. Nakaupo habang nakabaon ng kanyang muka sa kanyang mga kamay na nakabalot sa kanyang mga binti. Rance, bakit? Nag-aalalang saad ko nang siya'y lapitan. Rance, muling tawag ko sa kanya. Kala ko nga'y magmamatigas pa siya hanggang sa dahan-dahan niyang iangat ang kanyang muka at doon ko na nasilayan ang luhaan niyang mga mata at basang pisngi dulot nito. Sabi mo, ginagawa mo yun dahil sa sahod mo. Umalis ka dito, hindi mo ko trabaho na patahanin. Ang trabaho mo lang ay bihisan ako, pakainin at ihatid sa eskwela. Simula ngayon, hindi na tita ang itatawag ko sa'yo dahil sinasaktan mo ang puso ko. Sigaw niya sa akin habang nakapikit, kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Napaluha ako. Hindi ako makapaniwala na ganito niya ako pinahahalagahan. Kahit ako nasasaktan din naman eh. Pero palagi ako mapapaaway kung aangkinin kita. Dahil hamak na kasambahay lang ako. Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi. Pinahid ko ang kanyang luha. Then own me. Be my mommy. Otomatikong natigilan ako nang sabihin iyon ni Rance. Hindi ko kasi naisip na maaaring lumabas iyon sa kanyang bibig. Hindi pa din ganun katagal na nagkakakilala kami para masabi niya at hilingin niya na maging ina ko para sa kanya. Kaya kong ipagkatiwala ang sarili ko sa iyo dahil alam kong mamahalin mo ko, dahil alam kong hindi totoo na pinapahalagahan mo lang ako dahil sa sahod mo. Di ba yun po ang totoo? Mahal mo ko dahil mahal mo ko? Hinila ko siya at niyakap ng mahigpit. Alam kong sobra na ito sa aking limitasyon,
bilang isang tagapag-alaga ni Rans. Pero totoo ang kanyang sinabi. Hindi ko ginagawa ang lahat ng ito dahil sa aking sahod, kundi dahil napamahal na siya sa akin. Binitiwan ko siya nang maramdaman kong tumigil na siya sa pag-iyak. Pinahid niya na rin ang kanyang sariling luha, tsaka ako pinagmasdan. Huwag mo nang sasabihin yun kahit kanino, magiging masakit para po sa akin na madinig yun. Galit din si Daddy kaya po siya naman ang suyuin niyo, tita. Ngumiti siya ng makahulugan. Kaya po yun hindi pumasok kasi bad trip siya kanina. Pagmamayabang niya sa akin. Ngayon pa lang ay iniisip ko na kung paanong suyo at paliwanag ang dapat kong gawin kay Sir Paco. Kagat ko ang aking labi habang paakyat papunta sa opisina ni Sir Paco dito sa bahay. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Yun ang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Kanina pa ako nakatayo dito sa tapat ng pinto ng kanyang opisina. Pero hindi ko mabuksan ang doorknob dahil kinakabahan talaga ako. Come in. Anang malaking tinig niya na ikinangiwi ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nandito ko. Siguro, kanina pa sila magkausap ng anak niya at halata naman na pinagtutulungan nila ako. Ano ba kasi ang gusto nilang palabasin? Naiinis na saad ko. Lakas loob kong pinihit ang pinto. Tsaka ako pumasok. Nakababa ang aking paningin. Ano, wala akong sasabihin? Tatayo ka na lamang dyan? Sarkastikong tanong sa akin ni Sir, kaya naman iniangat ko ang aking paningin para makita ang mukha niya. Nakataas ang kilay niya at malayo sa ekspresyon niya kapag galit. I'm sure, nag-usap na kayo ni Rans kaya ka nandito, tama ba? Alanganin akong tumango bilang sagot sa kanyang tanong. As I expected, inuna mo na namang suyuin ang anak ko bago ang tatay. Tumaas ang kilay ko sa hindi inaasahan niyang sasabihin. Hindi ko naman po kasi alam na may tampo din ng tatay, tsaka dapat din po kayong suyuin. Aba talagang sumasagot ka pa. Hindi makapaniwalang Anya. Sige, maupo ka rito at mag-usap tayo. Tumayo siya at naupo sa sofa na naroon. Naupo din ako katapat niya. Bale parang one-on-one ang mangyayari sa amin. Ngayon ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo nasabi ang mga bagay na iyon sa harap ko. Kasi po sir, kung merong mang dapat na nakakaintindi sa akin, kayo yun at walang iba. Una, isa lamang po kong hamak na kasambahay at walang kalaban-laban kay Miss Ilona dahil siya po yung una niyong nakilala. Bukod dun, alam kong may something sa inyong dalawa. Kaya kung sasabihin kong mahal ko si Rans, baka ibalik niya sa akin. Baka sabihin niyang masyado kong asyomera para ituring na anak ko ang anak ng amo ko. Then let it be. Kumibot ang aking kilay. Medyo alam ko naman ang Tagalog nun pero hindi ko maklaro. I mean, isipin niyang dapat na isipin. Hindi ko gusto si Ilona. Matagal ko siyang naging kaibigan kaya hindi ko siya matatanggihan. Pero hindi nangangahulugan noon na may damdamin din ako para sa kanya. Sadyang close lang kaming dalawa. Tinignan ko siya. Nakita kong kumibot ang kanyang labi. Bakit ba kasi ako nagpapaliwanag sa'yo? Naiinis na Anya. Hindi ko din po alam pero nasabi ko naman na din yung dapat kong sabihin. Okay na po kami ni Rans, kaya sana maging okay na din po tayo. Tayo? Makahulog ang Anya, kaya inisip ko ang aking sinabi. Tama naman na. Opo, hindi ko naman po pwedeng sabihin na ikaw at ako. Hindi din naman tayo kaya hindi mo pwedeng sabihin yon. Kibit balikat na Anya. Hindi ko naman matukoy kung ano bang gusto niyang pakahulugan. Lalabas na po ako, sir. I want to court you. Anya, makahulugan ko siyang nilingon dahil hindi ko naman naintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Siguro'y nabakas niya na hindi ko siya naintindihan, kaya naman napahilot siya sa kanyang sentido. Ang hirap naman kapag slow. Bulong niya pero nadinig ko pa din naman. Sabi ko gusto kitang ligawan. Otomatikong nalaglag ang pangako. Hindi ba ako kagusto-gusto at ganyan na lang ang reaksyon mo? Pero sir, wala naman po akong nararamdaman. Shh! Hindi naman kita minamadali. Gusto kita at hindi mo yun maalis sa akin. Kung hindi mo ako gusto, problema mo na yun. Hindi ko din naman sinasabing mahalin mo ako pabalik. Gusto ka ng anak ko. Gusto ko din ikaw so sapat naman na dahilan yun para ligawan ka. Anya tsaka namulsa at nilagpasan ako matapos ay naglakad palabas. Sapat na dahilan? Hindi ba ako lugi dun? Naitanong ko sa aking sarili. Hindi pa nangyayari pero alam ko nang liliit ang mundo ko. Napakaraming tsismosa sa bahay
kaya tsak na mahahalata kami kaagad. Pababa na siya ng hagdan ng matanawan ko, kaya nagtatatakbo ako para habulin siya. Hinawakan ko ang kanyang braso. "Sir, saglit naman." Awat ko. Tumingin siya sa kamay ko na nakahawak sa kanyang braso. "Chansing, start na ba yun ang feelings mo?" Nakataas ang kilay na anya, kaya kaagad kong binawi ang kamay ko. "Hindi sir naman, ayoko pang ma-issue sa bahay na ito. Tsak na pag-uusapan nila ako dito sa loob." Di sasabihin ko silang bago mag-usap, lumabas muna. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako sa sagot na yun ni sir. Napakapiloso po. "Sir Paco." "It's Paco. Sige, tawagin mo kong sir at tatawagin kitang madam." Pangahamon niya sa akin. "Sir naman, ano po ba to, trap? Hindi niyo nga ako lubos na kilala kung saan ako galing." Kontra ko pa at umaasa na magbabago ang pananaw niya. Di uuwi tayo sa inyo, ma'am. Come on, huwag mong subukang baguhin ang isip ko dahil hindi yun mangyayari. Maniwala ka sa akin. Di ko na alam kung anong gagawin ko, kaya binitiwan ko na lamang ang kamay ni sir at hinayaan siyang bumaba. Pinilit kong kumbinsihin ang aking sarili na hindi itutuloy ni Sir Paco ang balak niyang iyon dahil wala pa naman siyang ginagawang hakbang. Abala ako sa pagpupunas ng salamin ng bintana sa kwarto ni Rans. Araw ng linggo. Nang hatakin ni Rans ang laylayan ng damit ko. Anong kailangan mo?" "Park, tita. Gusto ko pong pumunta sa park." "O sige, tatapusin ko lang to't pupunta tayo doon." Kumuha na rin ako ng damit pamalit ni Rans sa closet. Ang kagandahan sa batang ito, hindi na siya kailangan pang asikasuhin pagdating sa mga damit dahil marunong naman siya. Samantalang ako, puting v-neck na fitted na t-shirt ang isinuot ko. Kapares ang ripped jeans kong suot at flat sandal. Nauna na akong bumaba sa bukana ng bahay kung saan naroon ang kotse na siyang maghahatid sa amin sa park. Si Manong Oscar ang driver na inaasahan ko. Pero napasinghap ako nang namataan ko si Sir Paco. Naka-long sleeve siyang blue na nakalilis hanggang sa kanyang siko. Putok na putok ang botonis nun dahil sa laki ng kanyang dibdib. Hanks nga at kung iisipin, wala pa sa itsura niyang may anak. Napakagwapo. Hinawakan niya ang parte ng ilalim ng mukha ko. "Laway mo." Birong anya na ikinatawa niya din. "Ako lang to yung hindi mo gusto." Sabay tutok ng mukha niya sa akin. "Daddy!" Malakas na saad ni Rans habang tumatakbo kaya kaagad akong lumayo kay Sir Paco. Papasok na po ako. Saad ko pero pinagbukas niya pa rin ako ng pinto. "Dito na ako, tita." Magilo na saad na naman ni Rans tsaka pumasok sa backseat. "Nakaka-excite, daddy." Tuwang-tuwa si Rans. "Feeling ko po, kumpleto po ang pamilya natin." Natigilan ako. Nakaramdam ako ng awa para kay Rans. "Ready ka na?" Ani pa ako sa akin. "Bakit ako? Dapat si Rans, di ba?" Nahihiyang saad ko. Tinignan ko si Sir Paco at talagang napakagwapo. "Nakasakay ka sa kotse ko kaya kasama ka." Nakangiting aniya kaya napakibot ang aking kilay. Pinaandar na niya ang kotse. Malawak na park ang bumungad sa amin. Madaming mga nagtitinda doon pero mas inuna talaga ni Rans na puntahan ng mga palaruan na kaagad ko din naman na sinundan. May bench doon kaya doon ako naupo. Ayoko naman na basta iasa kay Sir Paco ang anak niya dahil trabaho ko naman yun. Nagulat ako nang tumabi siya sa akin para iabot ang popcorn. "Salamat po." Nahihiyang saad ko. Sa totoo lang, kung meron mang dapat na magpasalamat dito ako yun. Ramdam ko ang pagiging totoo ni Sir sa kanyang mga sinabi. Nung una hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung saan sisimulan. Naging manhid ako lalo na pagdating sa anak ko. Hindi ko alam kung paanong ibabaling sa kanyang pagmamahal ko. Gayong alam ko na siya ang dahilan kung bakit nawala ang mahal ko. Pero hindi niya kayo pinili. Kayo ang nagdala sa kanya dito sa mundo. Kaya marapat lang na dapat hindi mo siya tinatrato sa paraan kung paano mo siya mahalin noon. Tama ka. Narealize kong lahat ng bagay na iyon mula nang dumating ka. Ginulo mo ang lahat. Mula nang makita ko kung paano mo arugain at kalingain ang anak ko. Nagising ako. Naisip ko na lang na bakit ibang tao minamahal ang anak ko. Samantalang ako na totoong magulang niya. Heto't sinisisi kay Rans ang lahat ng nangyari na hindi din naman niya ginusto. Hindi din naman kita masisisi, sir. Asawa ang nawala sa'yo. At kabiyak din ang puso mo pero si Rans ang pinili ng asawa niyo. Kaya marapat lang na mahalin niyo siya. Hindi siya sumagot.
Sa halip, tinitigan lang ako ni Sir Paco. Hayan na naman, natutunaw ang aking puso. Nakakapagod po dun, pero solid po daddy, ang dami ding bata na nakikipagkaibigan sa akin. Magiliw na ani Rans. Talaga? O siya, uminom ka muna ng tubig. Wika ko tsaka inabot sa kanya ang mineral na dala ng daddy niya para sa akin. Ikaw, anong klaseng pamilya ang meron ka? Hindi ba't sinasabi mo sa akin na hindi kita kilala? So magkakilalahan tayo. Seryoso? Ako? Oo, seryoso nga ako sa'yo. Mula ako sa mahirap na pamilya kung maituturing. Isang kahig at isang tukanga dahil sumasapat lang ang kita noon ni nanay para sa araw-araw namin. Kumbaga, survive ganun. 3 kami at ako ang panganay. Kaya nga kahit ayokong malayo sa kanila, kinailangan kong lumabas sa Manila para lang humanap ng trabaho at makatulong kay nanay. Hindi ako yung tipong prinsesa tulad ni Ilona. Wala akong magarang sandals, magagarang damit at mayamang accent tulad niya. Ngayon mo sabihin na, ano naman, hindi ikaw o ang buhay na meron kang magdidikta kung dapat nga ba kitang mahalin o ano. Anong sabihin kung mahal kita at piliin ka ng anak ko? Seryoso ko doon, Maria. Hindi ako nakaimik, sadyang hindi ako makapaniwala na may isang katulad ni Sir na magtatapat sa akin ngayon ng kanyang damdamin. Sa totoo lang, ay tangang babae na lang ang tatanggi sa inyo. Gwapo kayo, bukod doon mabait, pero hayaan niyo muna ako mag-isip dahil alam kong hindi biro ang pagpasok ko sa buhay niyo. Wika ako na kaagad naman niyang naintindihan. Dahil sa sinabi kong yun, inilayo na ni Sir Paco ang aming usapan kung saan-saan na kami napunta hanggang sa sumapit ang hapon. Si Rans na mismo ang nag-ayang umuwi. Nasa kwarto na ako, katatapos lang kumain noon, kaya nagpapababa ako ng kinain. Maliwanag ang sikat ng buwan, kaya sumilip ako sa kurtina dahil may hangin-hangin din sa labas. Napasingap ako nang bumungad sa akin ang maskuladong katawan ni Sir Paco na nasa labas. Basa siya dulot ng pool na inahunan niya. Ang bawat pag-agos ng tubig sa mga tipak ng tiyan niya ang umuuhaw sa akin. Napakalakas ng tibok ng puso ko. Napasilay siya sa gawi ko, kaya kaagad kong sinara ang kurtina at nagtago. Napahawak ako sa puso ko habang hihinga-hinga. Naipit ko ang aking labi. Sa pilitan kong ipinakalma ang aking sarili. Alam ko namang gwapo si Sir Paco, pero hindi ko alam kung bakit ganito na lamang ang tibok ng aking puso. Siguro ay dahil tumibo talaga sa aking puso, lalo na sa aking isipan, ang mga sinabi ni Sir Paco kanina. Kaya naman ganito na lamang kung maapektuhan ako. Naglakad ako papunta sa kusina. Parang nanuyo ang lalamunan ko at inuhaw bigla. Magaan ang hakbang ko dahil ayokong makagawa pa ng ingay. Dahan-dahan kong hinila ang pintuan ng ref. Nagsalin ako ng maiinom sa baso. Nakakadalawang lagok pa lang ako ng, "Bakit gising ka pa?" Kamuntikan ko nang maibuga ang iniinom ko dahil sa tinig na iyon mula sa aking likuran. "Sir Paco?" Kabadong saad ko. Tumango siya habang nakatingin sa akin. Ang mata niya dahan-dahang bumaba sa aking labi na ikinalunok ko. "Nauhaw kasi ako." "Halata nga." Kinuha niya mula sa kamay ko ang baso at sa mismong harap ko, kinuha niya ang pitchel na nasa likod ko. Kumbaga nasa harap ko siya at kaunti na lang, sasayad na ang mukha niya sa akin. Dahan-dahan siyang nagsalin ng tubig at ininom yun. "Taste sweet, baka dahil sa labi mo." Patungkol niya sa tubig at sa baso na ininuman ko kanina. Yumuko siya at itinutok sa mukha ko ang mukha niya. Hinawakan niyang baba ko at basta na lamang binigyan ng halik. Napasandal ako ng sobra sa mesa na nasa likod ko nang mas lumalim ang halik niya sa akin. Parang ilang sandali na lang, bibigay na ang aking tuhod. Naramdaman ko na lang ang bisig niya na umiikot sa aking balakang. Natukso akong ibalik ang halik niya kahit hindi ko alam kung paano. Dahan-dahan ako napahiga sa mesang naroon. Maging ang mga halik ni Niel ay dahan-dahang naglakbay sa akin. Hindi ko yun matanggihan. Maging ang mga kamay niya humahaplos na sa akin at dahan-dahan akong tinatakasan ng katinuan hanggang sa kapwa kapusin kami ng paghinga. Titig na titig siya sa aking muka habang nasa ganoon kaming sitwasyon. "Ngayon, itatanggi mo pa bang gusto mo din ako? Tumugon ka sa mga halik ko." Anya na ikinapula ko. Hindi ko naman tinatanggi. Sinabi ko na tangang babae na lang ang hindi magkaka-interes sa'yo, pero gusto ko munang siguruhin ang nararamdaman ko.
Masisiguro mo yan bukas, pangako. Good night, sweet dreams. Anya pa, tsaka hinag ka ng noo ko. Siya na ang nagbalik ng pitchel sa ref at naghugas ng baso na kanina, ininuman namin. Patanong na Anya. Ayaw mo pang matulog? Pwede ka din namang matulog sa room ko kung gusto mo. Sincero ang alok niya kaya lang hindi ko na nasagot nang mabilis akong humakbang pabalik sa aking kwarto. Ipit ko na naman ang aking labi nang maisara ko ang pinto. Ang haplos at halik niya kanina ang lalong nagpagulo at nagpabaliw sa akin. Ibinagsak ko ang katawan ko sa kama hanggang sa ipikit ko ang aking mata na kahit anong gawin ko, nauuwi lamang kay Paco ang aking isipan. Hindi ko nga alam kung paano pa ako nakatulog. Kinaumagahan, maaga akong gumising para sana makagawa ng almusal. Pero mas nagulat pa ako na makita ko si Paco na nagluluto. Topless at tanging ang apron na suot lamang ang suot niya. Sir, bakit po kayo nakaganyan? Tsaka hindi ba dapat ay ako ang magluluto? Malakas ang loob niya na magganyan. Palibhasa nga'y naka-day off ang halos lahat ng kasambahay. Napatingin ako sa mesa kung saan naganap ang kagabi. No, it's okay. Gisingin mo na si Rans para makakain na ng almusal. Anya, tumango ako takmang tatalima na nang hatakin niya ang aking braso. Yung good morning kiss ko. Anya, tsaka ako binigyan ng mabilisang halik. Good morning sunshine anyway. Napalutang na naman ako. Umakyat ako para sunduin si Rans. Hindi ka ba nagpaplano na umuwi muna sa bahay niyo? Magbakasyon? Wala pa akong sapat na ipon. Bala kong ipagawa yung bahay namin. Nasabi ko naman na din sa iyo, di ba? Pinag-aaral ko ang mga kapatid ko at sa akin lang din sila umaasa. Yun lang ba? Napakaliit na problema mo. Kahit ngayon, kayang-kaya kong solusyonan yan. Anya kaya napatingin ako sa kanya. Alam ko naman na madami siyang pwedeng gawin, pero labas na doon ang personal matter ko, lalo na sa pamilya ko, dahil kaya ko namang punan yun. Sa totoo lang, nahihiya na ako sa mga ibinibigay mo sa akin. Bakit naman po tita? Ani Ran sa akin. Mahalaga ka po sa amin ni Daddy, kaya wala kang dapat na ikahiya. Tinignan ko siya at hinaplos ang ulunan niya. Pinagkalat ko na nga po sa buong bahay na pumayag na po kayong maging tita mami ko eh. Bakit pa po kayo mahihiya? Ha? Nagulat ako. Pareho talaga silang mag-ama. May mga bagay silang ginagawa nang hindi pinaalam. Nasa kalahati na kami ng pagkain nang dumating ang sekretary ni Paco. May dala itong mga papeles. Sir, heto na po yung pinapaasikaso ninyo. Anito tsaka nilapag yung brown envelope sa mesa. Actually, nakapagpabook na din po kami ng flight for tomorrow. Salamat, Sean. Ani Paco, ikaw na munang bahala sa company. Baka mawala ako about to 1 week. Umasa kayo, sir. Ani to tsaka umalis na. May pupuntahan ka? Tanong ko kay Paco. Tayo, may pupuntahan tayo. Anya na talaga namang ikinagulat ko. Maya-maya pa'y nagdatingan ng mga lalaki na may dalang mga box. Ano yan? Open it, para sa'yo yan. Ang dami naman ito. Mas madami dyan ang pagmamahal ko. Anya na ikinangiwi ko. Napaka-OA. Isa-isa kong binuksan ang mga magagarang damit na talaga namang pumasok din sa aking panlasa. Prepare yourself. Eroplanong sasakyan natin. Hindi ko alam kung ano bang sinasabi niyang yun, pero nakakaramdam ako ng excitement sa aking puso. Ito kasi ang unang beses na makakasakay ako sa eroplano at hindi ko alam kung saan kami pupunta. 3:00 ng madaling araw nang ako ay gumising. Inabutan kong nakagayak na ang mag-ama at ako na lamang ang inaantay. Umakyat na nga si Paco para kuhanin ang aking maleta at tulungan akong ibaba yun. Mang Oscar, maiwan ko na po muna kayo dito. Nakangiti kong paalam. Mag-iingat kayo, iha. Mag-enjoy ka ng lubos. Bilin pa ni Mang Oscar nang maihatid niya na kami sa airport. Nakahawak sa mga kamay ko si Rans habang si Paco naman ang siyang may hatak ng mga maleta. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa makasakay kami sa loob. Mabuti na nga lang dahil kahit ito ang unang beses na sumakay ako dito, hindi naman nanibago ang katawan ko. Nakatulog ako sa balikat ni Paco habang nasa katabing upuan ko naman si Rans at nagmumusik. Hindi ko alam kung gaano katagal ang aming biyahe. Basta't nararamdaman ko na lamang na palanding na ang eroplanong sakay namin.
Pamilyar ang lugar nang makababa kami. Wait, nasa probinsya ba tayo? Tanong ko kay Paco. Hindi siya sumagot, sa halip ay tumawa. Hinila na niya ako palabas kasama si Rans. Nagulat ako dahil may 2 tao nang naggiya sa akin na siyang humatak ng maleta. Sa entrada ng lugar na yun ay nandun ang kotseng itim na hindi ko alam kung kailan pa inupahan ni Paco. Bumukas ang kotseng yun at niluwa si Mirasol at Solen, ang mga kapatid ko. Ate! Malakas nilang sigaw, tsaka ako dinamba ng yakap. Malayo na ang kanilang mga itsura sa dati. Kung dati ay maiitim sila at mukhang dungisin, ngayon ay mapusyaw na ang kulay at mukhang mga malilinis. Anong nangyari? Saan kayo nakatira ngayon? Sa bahay ate, hindi na sumama ang nanay. Naghahanda siya sa pagdating mo. Ani Solen. Talaga? Masaya ako kung ganun. Tinignan ko si Paco na nakangiti ngayon. Di ko alam kung mamahalin niya pa din ako. Matapos ng mga makikita ng kanyang mga mata. Sumakay kami sa kotse. Nanatiling nakayakap sa akin si Rans. Habang magkakatabi kami ng mga kapatid ko, nasa harapan naman si Paco. Pamilyar ang lahat ng dinaanan namin, maliban sa malaking bahay na hinintuan ng kotse. Tara ate, sabik na ani Solen, kaya tumango ako. Si Mirasol naman ang umalalay kay Rans. Nasaan tayo? Nasa bahay ate. Ani Mirasol. Bahay? Wala akong natatandaan na pinagawa ko ang bahay natin. Baka kasi namali lang kami. Kulay pink ang bahay na hinintuan namin. Kapares ang puting pintura sa mga poste. Hindi siya kalakihan, pero sapat na para pagkamalang may kaya ang may-ari. Si Kuya Paco ate ang nagpagawa niyan. Wika sa akin ni Solen na aking ikinatigil. Lumingon ako kay Paco na sinisilip ang bahay habang nakangiti. Nadamba ko siya ng yakap habang humahagulgol. Bakit mo ginawa to? Hindi mo naman kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi ko ginawa to para patunayan ng kahit ano. Ginawa ko to dahil alam kong dito ka sasaya. Si Rans din ang nagsuhesyon sa akin ng lahat ng yan. Mula nang malaman niyang katayuan mo sa buhay. Tita Mami, nag-aantay na yung mama niyo sa loob. Ani Rans sa akin. Kahit tuloy gusto ko pang mag-imot, ay sira na dahil kay Rans. Itinulak ni Mirasol ang gate. Natanaw ko kaagad ng matamis ng ngiti ni nanay sa teres, kaya napatakbo ako. Puno ng pagkasabik ang aking puso. Nay! Malakas na wika ko, tsaka ako siya dinamba ng yakap habang umiiyak. Ilang buwan pa lang ako nawawala, pero para na akong batang nawali ng matagal sa magulang. Miss na miss ko po kayo. Kung alam niyo lang kung paanong dasal ang ginagawa ko sa araw-araw, para lang maibsan ng aking lungkot. Umiiyak na saad ko pa habang si nanay naman, paulit-ulit na hinahaplos ang aking likuran. Hindi ko na kinailangan pang ipakilala si Paco kay nanay dahil kilala na pala nila ito. Malaki ang itinulong sa amin ni Paco at isa na doon ang scholarship na pinasadya niya ngayon para iabot sa 2 kong kapatid. Hindi ko alam kung paano pa kita pasasalamatan iyo sa kabaitan na binibigay mo sa amin. Tapos, isa iyo pa pala nagtatrabaho ang panganay ko. Ani nanay, habang nasa hapag kami. Mga seafood at prutas ang inihanda ni nanay para sa amin. Tsaka yung specialty niyang kari-kari. Wala po kayong dapat na gawin. Kusa ko pong ibinigay yun. Kung meron man po akong hihingi na isa lamang yun. Napatigil ako sa pagmuya. Kinakabahan ako. Hindi pa ako nakakaranas ng boyfriend, kaya hindi ko din alam ang ire-react ko kapag sinabi niyang tungkol sa amin. Gusto ko pong kunin ang kamay ng anak niyo. Lahat kami ay napatigil. Mabuti po ang aking hangarin para kay Maria. Alam ko po may anak na ako at kalabisan na maghangad ng katulad ni Maria. Gustuhin man kita o ayawan, hindi pa din sa akin magwawakas ang desisyon, iho. Sa usaping yan, si Maria lamang ang may karapatang sagutin ang mga tanong mong yan. Nay, bakit naman po ako? Kaagad na saad ko. Sa akin naman ngayon nabaling ang tingin nila. Eh bakit? Kanino ba dapat anak? Ani nanay na ikinangiwi ko. Kasi kapag ako ang nagdesisyon yan, oo ang isasagot ko. Sa panahon ngayon, wala ka na makikita na katulad ni Paco na halos isubo na sa atin ng lahat. Makuha ka lamang. Pero syempre, hindi ko gagawin yun dahil ayoko lumabas na dahil lang sa pera kaya ako siya nagustuhan. Di pa rin ba ako ang laman ng puso mo? Ani Paco sa akin.
Nabakas ko kaagad ang dismayado niyang reaksyon, lalo na sa kanyang boses. Pabigat siyang bumuntong hininga, tsaka tumayo mula sa hapag at naglakad siya palabas ng teres. Nagkatinginan kaming lahat, lalo na si Rans. Sa totoo lang po, malulungkot ako kung tama ang iniisip namin ni Daddy na sagot niyo. Pero gusto ko pong malaman ninyo na igagalang ko. Ano't ano man ang maging desisyon niyo, Tita Iya. Hindi po ako nagmamadali dahil kahit hindi ko naman po hingin, naging mami po kayo sa akin. Wika sa akin ni Rans, tsaka tipid ng ngumiti. Bagaman ganun ang kanyang sinabi, hindi ako naniwala. May puwang sa aking puso para sa kanilang mag-ama. Ngunit tulad nga ng sabi ko, hindi ko pa nararanasan na magkaroon ng nobyo kahit minsan. Pero sa halip na mag-isip-isip, kaagad akong sumunod kay Paco para kausapin siya at ipaliwanag ang aking damdamin. Galit ka ba? Tanong ko nang abutan ko siyang nakapamewang. Hindi, pero ibang nararamdaman ko, Paco. I'm sorry, dahil nahulog ako kaagad sa'yo. Hindi tayo pareho ng nararamdaman. Kala ko kasi hindi natitibok ang puso ko. Kaya naman ang masiguro kung ikaw na ang laman ito. Hindi na ako nagdalawang isip. Hindi ko na kinwestiyon kung pareho nga ba tayo. Malungkot na anya. Paco, hindi ko alam kung anong tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ng ma-inlove. Kaya hindi ko masagot ang tanong mo. Dahil natatakot din ako pero nang umalis ka kanina, pakiramdam ko, naninikip ang dibdib ko. Hindi ko kayang mawala ka. Napatingin siya sa akin. Kung isa yung sangkap para masabing nagmamahal na nga ako. Oo ang sagot ko, Paco. Totoo ba yan? Anya sa akin kaya tumango ako. Dahan-dahang sumilay ang ngiti sa labi ni Paco. Kasabay noon nang hatakin niya ako at bigyan ng mahigpit na yakap. Pangako, hinding-hindi mo mararanasan. Hinding-hindi makukwestiyon ng sarili mo na pinapasok mo ako sa buhay mo. Ani Paco sa akin. Ramdam ko ang pagiging sincero sa kanyang tunay na hangarin para sa akin. Gagawin ko ang lahat para maging maayos tayo nila Rans. Pero gusto ko munang magpaalam sa mami ni Rans. Ayoko magsimulang pumasok sa mundo niyo nang hindi niya alam. Oo, ipapakilala kita kay Samantha. Ani Paco. Tara na sa loob. Tara na't nag-aantay sila nanay. Saad ko. Hawak niya ang kamay ko nang pumasok kami. Makahulugan kaming tinignan nila Solen. Uy, sabay-sabay na nila sa amin ni Paco. Gusto lang pala yung nagpapasuyo eh. Gatol pa ni Mirasol. Okay na po kayo? Sabik ni Ani Rans habang nakangiti. Okay naman talaga kami ng tita mo eh. Ani Paco, naupo kami sa mesa at bumalik sa pagkain. Sinulit namin nila Rans ang bawat oras sa probinsya na talaga namang in-enjoy namin. Halos hindi na nga namin namalayan na nakaisang linggo na pala kami sa probinsya. Oh, heto pa. Ani nanay, habang isa-isang iginagayak ang mga dadalhin naming pagkain pabalik sa Manila. Naging paborito ni Rans ang biko ni nanay at burong kanin ni Solen. Tita Solen, pag pwede po ay kayo naman po ang dumalo sa amin doon ha. Pangungulit ni Rans sa Tita Solen niya. Maganda si Solen at talagang maibubuga. Kaya hindi na ako magtataka na hinahangaan niya ito sa mura niyang edad na yun. Oo naman, dadalaw ako doon. Basta maging mabait ka kay ate ha. Alagaan mo siya. Dapat pagpunta ko doon maayos ang ate. Ani Solen at magiliw naman na tumango si Rans. Umalis kami sa bahay ng umaga at nakarating naman kami sa Manila ng hapon. Ganun lang kabilis ang naging biyahe. Hindi naman kasi tulad sa Manila ay traffic doon. Isa yun sa advantage pag probinsya. Bibihira lang kasi ang mga sasakyan. Nang sumunod na umaga, ay si Paco na mismo ang nagaya sa akin para dalawin si Samantha. Talaga, Daddy? Ipapakilala na natin ngayon si Tita Iya kay Mami? May pagkasabik sa tinig ni Rans. Oo nga, maniwala ka anak. Tumatawang ani Paco habang ginigiya ang anak pasakay sa kotse. Pinagbukas niya rin ako ng pinto. Kinakabahan din ako pero may halong excitement ang aking puso. Isang malaking simenteryo na talaga namang masasabi kong pangmayaman ang pinuntahan namin. Kakaunti ang mga tao pero hindi nakakatakot. Parang park pa nga kung iisipin. Naglakad-lakad kami hanggang sa makita namin ang puntod ng nagngangalang Samantha Montefalco. Hi Mami!
Masiglang bati ni Rans tsaka nilapag ang dala niyang bulaklak. Para po sa'yo. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang puntod ng kanyang mami. Mami, eto nga pala si Tita Iya. Mabait siya at siyang nag-aalaga sa amin ni Daddy. Talk her, sabihin mo pakakasalan mo na ako. Nakangiting ani pa ako sa akin. Ha? May ganun ba? Naiwan ako nakanganga. Wala ka pa palang balak. Lumabi si Paco kaya ngumiti ako. Samantha, kinagagalak kitang makilala. Ako si Maria, bagong parte sa puso ng mag-ama mo. Huwag mo sanang ikasama kung papasukin ko ang mundo nila ya. Masyado na silang nakulong sa lungkot ng nakaraan. Kaya hayaan mong baguhin ko yun. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahayaan na mawala ka sa buhay nila. Pangako. Sad ko. Inakbayan ako ni Paco habang si Rans naman hinawakan ng kamay ko. Mami, gusto ko pong magkaroon ng masayang family. Kaya sana huwag kayong magalit ha. Lalo na po kay Daddy. Hindi naman po cheater si Daddy, di ba? Kasi ito nga po, nagpapaalam po kami. Napatawa kami ni Paco sa word na sinabi ni Rans. Napakakulit na bata. May mga sinabi pa siya kay Samantha. Napangiti ako. Biglang lumuwag yung dibdib ko. Siguro ay dahil alam ko na sa sarili kong naipagpaalam na ako ng mag-ama. Siguro ay dahil alam ko na din sa sarili ko na tanggap na nila ako sa kung ano ko. Wala ka nang sasabihin? Tanong ni Paco kay Rans. Umiling naman si Rans. Kung ganoon, tara na. Ani Paco. Hawak ni Paco ang kamay ko nang tumalikod kami. Habang si Rans naman, hindi binibitiwan ang kamay ko. Hindi ko pa alam sa ngayon kung kakayanin ko nga bang maging isang ina at asawa sa kanilang mag-ama. Pero sa ngayon, nais ko na munang sulitin ang bawat sandali. Kapiling ang dalawang lalaking ito sa aking buhay. Mahal din kita. Malambing na tugon ko. Okay lang po, hindi ko kayo nadidinig. Pabirong ni Rans, kaya napatawa kami ni Paco. Hindi na ako nailang. Sanay na akong masaksihan ng anak niya ang simple naming lambingan. Someday, magiging ganito ka din. Tawang ani Paco kay Rans. Hindi po ako torpidad, so baka hindi lang. Nagyayabang na ani Rans na ikinatawa namin.